Sandali muna. Mr. Tariela, authorized ka ba to speak for and in behalf of the Filipino people sa position mo sa China sa nangyayari ngayong gulo ninyo? Para sa akin, personal niyong gulo yan eh. Sinimulan mo, tapos nang binawian ka, nagalit ka, tapos ngayon idadamay mo kami. Ang tanong, do you have authority to speak for and in behalf of our country regarding the issue with China doon sa ginawang AI na ginawa kang unggoy? Meron ba? Hindi ba yan dapat hinahandle ng Department of Foreign Affairs? Yung mga profesional, yung mga marurunong at alam ang ginagawa tungkol sa foreign relations. Pangalawa, yung term na ginamit mong Chinador or Chinador, yan ba ang official term ninyo sa mga senador na tingin nyo ay hindi pabor sa posisyon nyo sa West Philippine Sea? Are you authorized to use that? Remember that you are an officer of the Philippine Coast Guard. Hindi ka vlogger. Why are you using terms parang natural lang sa'yo na magsalita ng ganyan? Is it the official term that this administration is using in calling out senators who are not in favor of your position? Ganun ba? Next, Mr. Tariela, di ba ikaw ang nagsimula ng paggawa ng karikature patungkol kay Xi Jinping, presidente ng China? Ang sinabi mo, ginawa mo yon in your private capacity, not as an officer of the Philippine Coast Guard. Yawak. How can you separate yourself with the Philippine Coast Guard when you are in active duty? Ulul ka ba? Huwag mo kaming gawing bobo at huwag mo kaming tangayin sa away ninyo ng China. Ha? Huwag kami. Gagawa ka na naman ng istorya. Magulo na nga ang Pilipinas. Nagkakamatay-matay na yung mga TNVS driver. Dumagdag ka pa. Kung tinawag ka ng China ng unggoy, ikaw lang yun. Mukha lang akong gorilya. Pero hindi ako unggoy. Malaki ang problema ng mga anti-Duterte dahil mukhang matutuluyan na yung ICC. Ang ating pamahalaan ngayon ay namrong problema kung saan ito lulugar dahil ngayon sinasabi na ng mga makakaliwang grupo, yung mga cause-oriented groups, na nakikialam ang Amerika sa ating soberenya, sa ating independence. Anong ginawa nyo kay Digong? Dinala nyo sa dahig. Hinayaan nyong makialam ang isang foreign organization na doon litisin ang ating dating Pangulo. Ngayon, sasabihin nyo yan na nakikialam ang Amerika? Saan ba talaga kayo nakapusta? Sala sa init, sala sa lamig, mga O isipin nyo, pagdating sa West Philippine Sea, nakikialam ang China sa ating sovereignty, sa ating pag-aari. O, pagdating sa Amerika, nakikialam ang Amerika sa ating foreign policy. Pagdating sa ICC, okay lang. Kasi si Digong naman. Kingin ang mga to. Basta ito lang ang sasabihin ko. Mahirap ang kalagayan ng administrasyon ni Marcos ngayon dahil kailangan itong maghinay-hinay. Dahil nakaasa tayo sa Amerika sa ating depensa ngayon. At
Nakaasa tayo sa Amerika sa maraming programa patungkol sa ating Armed Forces of the Philippines. Kasi nga naman, yung pera na gagamitin sa modernization napunta sa flood control na hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung sino ang nakinabang dito. Oh, paano? Aasa ba kayo kay Marcos na ididepensa ang Pilipinas laban sa pressure ng Amerika? O hahayaan ni Marcos na gibain ng ICC at tuluyan ng maibalik dito ang ipinadala sa daig na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Paano? Sayang ang bayot. Natawa ako sa mga nakita kong content ng mga kalaban ng mga Duterte. Dahil ang kanilang pinatutukuyan na gumawa ng karahasan sa vlogger na si Alicia Lipata, aka Mem Alicia, ay miyembro di umano ng isang relihiyon na di umano'y inutusan ng relihiyon na yon na gumawa ng karahasan doon kay Mem Alicia. Kung Romano Katoliko ang nakadali, di utos ng mga obispo at ng mga kaparian. Yung pumatay ng TNBS, abay tingnan ninyo, baka miyembro yun ng born again at baka pinapatay ng kanyang pastor o inutusang mang hold up. Pambihira talaga itong mga utak ninyo, no? Kung ano-ano na lang, hindi ba pwedeng imbestigahang maigi kung ano ba talaga ang dahilan? Kasi napaka-brutal ng pagpatay. Galit na galit yung pumatay. Pag tiningnan ninyo ang mga sirkumstansya, bagong lipat lang. Nagre-renta lang. Saan galing? Bakit lumipat? O, di ba? Mga tanong yan na valid. O, ano ang negosyo? Sino ang mga katransaksyon niya sa negosyo? Bakit gustong pasukin yung bahay? Ano ang meron sa bahay? Yun yung mga bagay na dapat sinasagot. Hindi yung gagawa kayo kaagad ng konklusyon na isang relihiyon o isang organisasyon. Ano yun? Pilit nyong ikukonekta para magkaroon ng dahilan ang mga kapulisan na pasukin ang kanilang mga simbahan, para pasukin ang kanilang mga opisina, para imbestigahan ang kanilang mga miyembro. Diyan kayo magaling, dahil galit kayo kasi hindi nyo kakampi. Dahil nga nasa mali kayo. Wala kayo sa tama. Pero may tama kayo.